Isa umanong milyonaryong gwardya sa isang ahensya ng gobyerno ang sunod na iimbestigahan ng Office of the Ombudsman. May 280 million pesos umano na deposito ang gwardya sa bangko at ang kanyang asawa may 179 million pesos. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, Senator. Pagsiwalat ni Ombudsman Samuel Martires sa pagharap niya sa budget deliberation ng Senate Committee on Finance nitong Martes. Kayo po ba maniniwala na mayroong isang empleyado na ang kanyang item ay security guard? At ang kanyang deposito sa bangko ay 280 million pesos for the past 21 years? At ang kanyang asawa for the past 8 years ay nakapagtala o may deposito sa bangko na 179 million pesos. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ni Martires na iniimbestigahan ng kanyang opisina ang multi-millionaire guard na empleyado raw ng isang ahensya ng gobyerno. Baka naman may negosyo, hindi natin alam. Alam mo, common sense Yes po. magsasabi sa atin na kung mayroon kang malaking negosyo, bakit naman magtsatsaga ka maging isang security guard? Trabaho ng ombudsman na imbestigahan at sampahan ng kaso ang mga kawani ng gobyerno kaugnay sa iba't ibang pagkakamali. Kabilang na dyan ang katiwalian na ayon kay Martires ay meron din daw sa kanilang opisina. Binanggit ni Martires ang aniyay parking o hindi raw pag-aksyon sa kaso ng ilang taon. Ang aniyay inordinate o labis-labis na delay raw ang nagiging dahilan para maibasura ang mga isinasampang kaso ng ombudsman. Either sinadya o nakasanayan ng kultura na pwede magdahan-dahan sa investigasyon ng kaso. Dagdag problema pa ang records daw na nawawala sa kanilang opisina. Mayroon kami na-discovering mga kaso na mayroon lang pangalan ng kaso pero wala yung records ng kaso. Sa 4 na taon sa pwesto, may ilang pagbabago na raw na ipinatupad si Martires. Binigyan daw niya ng deadline na 2 years ang preliminary investigation, maliban na lang kung sadyang mahirap ang kaso kaya kailangan ng extension. Ang mga matagal umaksyon sa kaso, pwede raw maireklamo sa kanilang Internal Affairs Bureau. Pinag-aaralan din daw niya kung pwede bang hindi sila paswelduhin. Ayon kay Political Science Professor Ranjit Rai, mabigat na problema talaga ang katiwalian sa gobyerno na malulutas lang kung magtutulungan ang lahat ng sangay ng gobyerno, ang pribadong sektor at maging ordinaryong tao. Ano bang average number of years to prosecute a corruption case? The last I saw was something like 5 to 7 years. Ano yung conviction rate? Less than 50%. E di, ano yung incentive to do corruption? Napakataas. How can we strengthen institutions? How do we make people more engaged in the fight against corruption? Dagdag pa niya, kailangan din daw maprotektahan ang mga whistleblower o nagsusumbong ng katiwalian. Makatutulong din daw kung digital na ang mga transaksyon para mabawasan ang korupsyon. Yan ang unang balita. Sandra Aguinaldo, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMAnews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.